Dumarami ang mga Pinoy na kulelat sa pagbabasa sa datos nga ng Philippine Statistics Authority noong 2024. Halos 19 na milyong Pinoy ang functionally illiterate. Sila yung mga nakakapagsulat, nakakapagbasa at nakakapagkwenta, pero hindi naman maintindihan ang binabasa sa kabila ng kanilang natapos sa pag-aaral. Hinahanapan na raw ito ng solusyon ng DepEd, pero hindi raw nila ito kayang mag-isa. Bigyan natin ng mukha ang problemang ito, dokumentado ni Lord De Vera. Numan is an island. Limit change ang pag-iiba ng upang makatawid sa tinatawag na climate change. Panahon ng pangangailangan, sino nga ba ang tutulog sa iyo? Sa ating kwentong babasahin, alamin kung paano ang pagtutulungan at ang pangangalaga ng ating likas na yaman. Naintindihan mo ba siya o hindi gaano? Hindi gaano. Okay, masaya Kung totoo na ang pagbasa raw ay pag-asa, paano kung sa henerasyon nila? Wala palang saysay yung mga letrang nakahanay sa pahina. Sa mga pinunong hinahal ng mga tao. Isang grade 6 student sa Quiapo ang aming nakilala. Magtatapos na siya ng elementarya pero hirap na hirap pa rin magbasa. Hirap intindihin ang tekstong binabasa. Nahihirapan po ako sa pinagpabasa po ako ni ma'am. Nagtatawa lang po. Nahiya po. Mukhang hindi lang sa letra at sa English siya nahihirapan pala. At kahit grade 6 na, sinubukan namin na pagbasahin siya ng reading material ng DepEd na pang grade 1. Pero nangangapa pa rin siya. Ano? Hindi, sa English, ito, yung past tense nito, run. Alam mo ba yung ibig sabihin ng past tense? Ano sa English ang dalawang po? Dalawa ang po. Kung may po, ilan yun? 20. Pamahalaga ang upang makilala. At kung tatanungin ng nanay ng bata sa kahinaan sa pagbabasa ng anak, hindi pa siya masyadong makapigkas ng mga words na kahit Tagalog siya or English, hindi pa niya kayang basahin talaga ng straight. ang salarin daw ay Nalulung siya sa gadget. Minsan kasi 4 AM, gising pa siya, naglalaro pa siya ng computer. siguro nga, pero marami rin mga batang adik sa gadgets. Pero sa hirap ng bata sa pagbasa, hindi kaya may kinalaman din ng isang bagay o yung kawalan ng isang bagay na hindi mo makikita sa bahay na ito. Kahit isang pahina o kahit isang pilas o piraso ng papel na babasahin. Wala kahit isang libro, dyaryo, kahit anong magazine, kahit comics ganun din kaya ang sitwasyon sa bahay ng mga batang ito. Ang kultura na isang pamayanan. Ano ang iyong ginawa? Hindi tayo maliligaw. Trupi o ay Kandas. ay pa di sa to ay nakakatuwang gayon. Alam nyo, kung totoo nga na mas malawak pa talaga ang problema, ang henerasyon nila ay dumadaan lang sa eskwelahan na para bang mga pasahero sa isang humaharurot na tren at pagdaan sa istasyon, nababasa yung mga nakasulat pero hindi lubos na nauunawaan. Kaya hindi alam kung ano ang pupuntahan. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.